Binigyan po ng karangalan na makapanaya mismo ang kalihim po ng Agriculture Department, si Secretary Francisco Chu Laurel, ngayon pong Monday morning. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga ho. Opo, salamat sa panahon, Secretary. Ang una pong namin katanungan dito po sa programang ito, kailan po ang rollout nito pong 20 pesos na presyo po ng bigas? Kailan po ang rollout at sino po ang implementing agency, sir? Actually, pwede na ngayon. We're just yung documentations lang ng ating mga LGUs ang inaayos namin. At I heard Iloilo is soon, no? Baka anytime this week. Pero yung formal launch namin, basically, ang target is May 1 sa Cebu gagawin. Okay. Sir, I hope you don't mind us asking na medyo kaunti lang pong detalye dito. Nangangahulugan ho ba na with this program, burado na po o hindi natutuloy yung Rice for All program ng DA? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin naman yung mga ibang programa ng DA. Mag-a-adjust lang ho tayo ng mga presyo ngayon. Katulad nga nung sa Kadiwa natin na P29, malamang gawin na rin P20 yon at fina-finalize lang namin ho yung detalya. Yung Rice for All naman na, na, na programa, yun din, i-adjust din yung mga presyo para mas abot kaya ho ang bigas. So, basically po, paano ho bang sistema dito? Ano pong uri ng bigas itong mabibili ng ating mga kababayan? Saan nila ito mabibili? At paano po ang kwalifikasyon ng mga pwede pong makabili? Meron po ba? Go ahead, sir. Well, sa pilot project na to ay basically we leave it up to the LGU kung sino yung mabebentahan nila, no, sa ngayon. Doon sa, of course, yung sa Kadiwa naman natin, once we launch the P20 sa Kadiwa, yan naman yung mga four vulnerable sectors, yung 4Ps, PWD, single parent, senior citizen, among others. Dito sa major rollout natin sa Region 6, 7, and 8, tsaka Negros Island Region, sa depende na ho yan sa LGU muna. Since nga pilot project to, gusto din natin makita yung run rate, gusto din natin makita kung sino yung bibili. For the moment, yung initial rollout natin, it's basically open for all yan from sa sinasabi nating pilot areas. Okay, so sir, pwede po natin pong mas klaro po ihiwalay natin ano kanon yung may LGU component and then meron po tayong yung ating pa rin pong Kadiwa, no? So kung LGU, sir, nangangahulugan ba na yung LGU ang babagsakan ng NFA rice and then sila din po ang gagasta sa kaukulang subsidiya para maging 20 ang bigas? Yes, basically, una-una kailangan may MOA kami with FTI and the LGU, then di-deliver na namin ho yung bigas. Ang usapan dyan is yung 13 pesos na subsidy na tinatawag o yung gap ay hati ho ang national government at ang LGU, so 650 ho on each side. Opo, pero sir, sa report ng NFA, hindi ho ba dito po sa ating Rice for All program, sa report na amin din po nakuha mula sa NFA, sinabi niyang matumal eh. Wala nga pong kumagat na mga LGUs, no? For whatever reason. Dito ho sa programang ito na 20 pesos, ano po ang ating assurance na meron pong kakagat dito talagang magpapaluwal na LGU? Ang nangyari ho kasi dun sa 33 pesos natin na Rice for All na ginawa sa LGU, binenta ho natin ng 33 yan ng NFA at benta dapat ng LGU is 35 or up to maximum 35 or pwede rin nila ibenta ng 33. Ang problema kaya hindi masyadong nakagat is yung local prices of due to yung bumaba na rin eh. May mas mura pa nga ako doon sa 33 namin, minsan sa may 32 na kaya siyempre mas convenient to pumunta sa kung saan yung palengking palaging pinupuntahan. Kaya tingin ko naman ngayon kaya kailangan din namin ibaba talaga yung presyo dahil talagang marami pang rin stock sa mga bodega natin at kailangan talaga natin ma-move out ito. Kaya napag-isipan sa utos na rin ni Presidente na ibaba na natin sa 20 yan para tumakbo na ma-move out na yung mga stocks na yan para makabili tayo ng mga bagong palay mula sa ating farmers na nangangailangan ng magandang presyo.
Sige po. So bago ko tunghayan po yung Kadiwa, balikan ko lang itong LGU Secretary. Dito ho ba sa programang ito, pinag-aralan to ng lubos? Paano lang po sir, paano po kung hindi kumagat ang maraming LGUs? Ano po ang inyo pong remedyo? Ano ho, ulit, pakiulit ka na, Opo. napuputol ho kayo. Sir, gaano po kalalim ang pag-aaral na ginawa nyo rito sa usapin po ng viability of the program as far as LGUs are concerned? Paano ho, in case na mga hindi po kagatin ng mga LGUs, yung pong inyong iniaalok sa kanilang bigas, paano po yun kung sakasakali? Meron din kaming dahil narinig ko ho yung panawagan ng yung Grains Association of the Philippines, no? Yung GRECON ba yung tawag sa kanila. Narinig ko yung na willing silang tumulong sa programa ng gobyerno. I have already advised yung ating mga kasama sa DA na kontakin na sila para maybe by next week or this week i-meetingin na namin sila na para pati yung mga retailers in that association, nationwide naman yan. Sila din yung dating mga retailer ng mga NFA dati nung hindi wala pang RTL at we were planning to tap them also. Opo. Kapag po Greco na ang magiging distributor nito, paano po yung issue ng subsidiya, sir? Yun, medyo may challenge doon. Baka pagdating doon ay hopefully we will link kasi ang issue diyan is basically the capability of the LGU to market the product, the rice. So kailangan baka maging tripartite agreement yan, tatlo parang LGU pa rin magsusubsidize tong part nila sa pilot project nito, pero ang katulong nila pag benta nito is yung asosasyon na ng mga retailers ho. Hindi ba pwedeng alisin sa equation? Kung sakasakali lang po, sir, na may mga lalawigan na matumal sa LGUs, ayaw kagatin ng programa, paano po yun? Hindi talaga uobra na fully subsidized ng gobyerno, ng DA o NFA yung rice na ipapamahagi, ibebenta ng Grecon? For this pilot project naman, tingin ko pwede kasi nandyan na ho yung bigas eh. Andyan na ho yung bigas. 300 as of today is 370,000 tons na, is almost 8 million bags. Nandiyan na yung bigas eh. Regardless kung anong presyo na ilarga namin yan, it doesn't really matter anymore. Yan ang katotohanan dyan. Opo, it doesn't matter pero magkano ba ang puhunan dito ng NFA at ano bang uri ng bigas po ito, Secretary? Well, of course, the quality of rice is the basic na inaani at tinatanim ng ating farmers. Ang pag-process dito, yan yung tinatawag na 25% broken, or tinatawag na well-milled. Mhm. So, standard yan sa ating buong local rice industry at yan din ang kalidad niyan. No? Ano ulit yung isang tanong? Opo. Yung nga po, yung pong itong klase ng bigas, ano po, na inyong ipapamahagi at magkano ba talaga ang puhunan dito ng NFA per kilo? Well, if we buy last year, ang average price niyan ng bigas na yan ay 27 pesos eh. So kung i-multiply mo strict by 63% recovery, nasa 50 mahigit ang presyo niyan. No? Kung bibili naman natin ngayon sa presyo ngayon na bilihan ng NFA ngayon, nasa mga 42 pesos yan, 40 pesos yan. So lumalabas po, Secretary, na itong ating for disposal na stock ng NFA, hindi lamang 13 pesos per kilo ang subsidy natin dito. Mas malaki pa. No, that is just the additional, no, it is not. It is more than that. Yes. More than 13 pesos per kilo ang subsidy. Minimum 20 plus din siguro ang total subsidy. But of course, pag sinabi natin na depende how you look at it, Kasi kung titignan mo naman, kung binili yan ng 27 peso last year, ang laki naman ng kita nung presyo na yun na napunta sa farmer as kita nila. Opo. Di ba? Opo. Kung binili natin ng 23 yan, ang cost ng palay na production is 14 eh. So basically,
may 9 pesos na kita na napunta naman sa mga farmer, di Opo. ba? Opo, 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 opo. So kung compute natin lahat 'yan, hindi naman ganun it's not as easy as saying na lugi ng 30 pesos o 20 pesos. Siguro somewhere in between. Oh. Opo, opo. Sige po. So sir, again, dito lang po sa Grecon bago ko ito iwan na issue. Ito pong Grecon na inyong idea na tie-up sa kanila, pinag-iisipan pa lang ito. Wala pa ito talaga doon sa blueprint kumbaga ng plano. Wala ho. Wala talaga. Pilot, kasi siyempre, kagaya ng banggit niyo na rin, yung subsidiya na 6 pesos, hindi naman kaya naman ng Greco na mag-subsidy nun eh. Ang may kaya lang is yung mga LGUs actually na mag-subsidy. Kaya to join yung parte sa subsidy. Kaya ngayon nga na, of course, we are talking always about worst case scenarios. Sanay ho tayo dyan na palagi parang worst case scenario din pag-iisipan. And if we really have to use the network of Grecon to dispose of the stocks that is badly needed to be moved out of our warehouse, then if it comes to that, we will do it ho. Opo, opo. Pero under the present law governing the functions of NFA, wala po naman doong problemang legal. Kasi NFA basically po, 'di ba? Bagamat ngayon meron pa rin po yatang food security declaration, kaya ang NFA nakapag-dispose po ng bigas, pero wala po naman pong problemang legal doon kung ang NFA rice ay ibebenta ng mga pribadong traders sa palengke. Technically, wala akong nakikitang problema doon as long as it is ang mangyayari kasi that directly from NFA hindi ho pwede. Kaya ho ang nangyari ho, meron naman agreement ang or MOA, ang NFA sa Food Terminal Incorporated, which is a GOCC of the DA, na sila pwedeng actually magbenta kahit kanino. Okay, sige po. So Sec, dito po sa inyong pilot na ito at roll out sa Visayas, dito pa lang po more or less magkano nang kailangan yung pera, pondo para po sa subsidy, at yung subsidy yan ilang buwan o ilang araw lang po tatagal yon? Sa well, hanggang nangyari ho, binigyan kami ni Presidente no ng 4.5 billion na peso galing sa kanyang contingency fund mismo para magawa itong proyekto na pinlano na namin matagal na. Ang based on sa dating computation na 350,000 tons of stocks ng NFA, this should last until December 2025, sir. Opo, opo. So, yung pong binabanggit nyo pong 4.5 billion is, ano po ito? Ito po'y particular lamang sa Visayas region, sir, to clarify please? For the moment, yung Region 6, 7, and 8 and Negros Island region, pero malamang isasabay na namin siguro a day after the launch sa Cebu nung is yung mga kadiwa ho natin na nagbebenta ng tinatawag ng P29, magiging P20 na rin yon. So for the vulnerable sectors, no? So isasabay na rin yon. Tapos meron din naman ho nag-join nga doon sa sinasabi niyong 33 pesos na nilaunch namin at katulad ng Camsur, San Juan, Navotas, Mati sa Davao. Parang gusto rin namin silang bigyan ng oportunidad naman na makabawi kami sa kanila dahil tinulungan na kami at pati sa kanila magbibigay na rin tayo ng as long as they're willing to pay the counterpart. Opo. Sige, so going back dito po sa subsidiyang ito, saan kukunin yung pera na mga 4.5 billion, sir? And then again, to be clear about this, ito po lamang ay for the 16 provinces in the Visayas? Ganun po ba yun, Secretary? Sorry, medyo napuputol ka. Ano ulit? Opo. Sec, yung 4.5 billion na subsidy is only for the Visayas rollout of the program. Saan po kukunin yung pera? Doon na nga, galing yung pera ho ay binigay mismo ng ating presidente mula sa kanyang contingency fund ng Office of the President. 4.5 billion ho yun. Dito sa, at yun ang gagamitin ho natin dito sa
ating pag-roll out sa the Region 6, 7, 8 and Negros Island region. Pati na sa mga ibang areas na sumama doon sa 33 peso na rice emergency project ho. Okay. So, nangangahulugan po na ito pong 4.5 billion is only good for the Visayas region. Ngayong pang taong ito, meron pa ho bang pera na maibibigay ng Presidente para po sa ibang regions sa programang ito? Well, sa ngayon, yun lang binigay ng ating presidente. Pero meron pa hong pera sa NFA ho. Dahil tandaan ho natin yung stocks na 358,000 tons as of last week and ngayon 370,000 tons na yan, bayad na ho lahat yan. Technically, bayad na lahat yan. Depende na lang ho yan kung talagang ibebenta namin mababa o hindi. Kaya naman namin sinasubsidize, kailangan ng subsidies, kailangan din namin ng para makabili ho din tayo ng yung 4.5 na yun na billion ho, ibibigay ho yun sa FTI, ibabayad din ho yun sa NFA para makapagbili din ng mas marami din palay. Opo, o nga po. Di ho ba sir ang NFA po bilang isang, di ba ang NFA po GOCC din? Yes, sir. Opo. So ito pong NFA na ito, may pera ho sila, pambili ng palay, pag-process po ng palay, and then ito nga po kasama na ngayon, ito pong distribution. Pero kapag ho ba binabanggit nyo na mismong NFA na ang siyang panggagalingan ng subsidy for other regions, paano po yung pagpuno sa pera po ng NFA considering po na ang kanila po naman pong dati pang record, lugi po sila? Yung pera ng NFA actually, yung stocks natin is worth, I can't exactly say magkano worth of stocks yun. Baka nasa at least 9 or 12 billion yung current stocks natin na meron. Tapos meron pa ho tayong 12 billion in cash for the 2025 budget na pwede pang gamitin pang bili. So medyo meron namang may pondo naman. Opo. Kung may pondo po naman for 2025, nangangahulugan po na maaari na rin pong maramdaman o mabenepisyuhan po ng programang ito ang ibang regions outside of Visayas? Yes. Nung tinitignan namin yung poverty incidence, based on poverty incidence, nakita din namin mataas po sa BARM ang yung poverty level sa BARM and other areas. We've marked it down. We're just sinusuri lang ho namin ngayon kung para mas fair yung sa second wave nito, mas fair yung kung saan natin ibibigay doon sa mas matataas na poverty incidence. So hindi ito limited sa initial pilot lang ho, ito yung sinasabi ko, but maybe after 3 months makita na namin yung mga run rate and everything, then we will expand ho hanggat kaya ng stocks ho. Opo, sige. So dito po ngayon nga sa inyong implementasyon sa pilot at maging posible po sa BARM, dito po kung hindi LGU, kung walang GRECON, kadiwa lang talaga po ang distribution center nito. Sa ngayon ho, ganun. Sa ngayon ganun ho. Opo, pero sa kadiwa po naman, wala pong sisinuhin. Kahit na po sinong Pilipino, pamilyang Pilipino, pwedeng pagbentahan ng hanggang 10 kilo po ng bigas, araw-araw. Yung sa kadiwa program ho, ang pwede lang ho dyan is yung mga 4-piece, PWD, senior citizen, single parent or solo parent. At may limit ho yun na 30 kilos of rice per month. Ayun. So, ibig sabihin po, sa kadiwa, talagang meron po lamang mga kwalipikadong benepisyaryo. Hindi lahat. Sa LGU po, bahala na ang LGU kung sakasakali. Doon po, pwede na kahit sino. Pero sa initial ho, ang limit ho is 40 kilos per month. At bakit ho 40 kilos? Kasi yun yung tingin namin na kailangan namin na run rate para ho maubos yung stocks namin sa mga warehouse. Pero kung medyo malakas ho ang off-take nila para masilbihan namin yung ibang mga probinsya pa, baka babaan yung 40 na yun to 20 kilos kada buwan ho. Opo. Sige. So, sir, sa ngayon po na budget season na, meron ho ba kayong proposal na ngayon po sa budget deliberations ninyo sa Budget Development Coordinating Council dito po sa programang ito?
Yes, so basically ang every year na NFA budget is 9 billion. We will be requesting na sana madagdagan to become 27 billion ho. Pero para naman ito sa proyekto na i-launch ito next year nationwide, 2026 nationwide to, well, ang target namin as of the moment na sa idea namin is 15 million families ho. No, roughly 51% of the population ho. Below ang kino-compute namin is yung below middle class ho. Mhm, opo. Ano po ang inyong budget figure for this program? Kung sakasakali po, mga magkano ang kakailanganin na dagdag budget o subsidiya for NFA for next year? Kung gagamit ho kami ng only all local rice, technically we will need about 23 to 25 billion, sir. Pero kung mag-hybrid kami ng imported rice saka local rice, ay pwedeng mapababaho to. Opo, opo. Saan kayo kukuha ng imported rice, Secretary? Depende ho saan ang mura at maganda yung kalidad. Kagaya ng Vietnam, Mm, Thailand, mm, mm. India, Mhm, di ba ho? Pero siyempre, as much as possible, ayaw natin gawin yun, no? Mas gusto natin bumili sa local farmers, di bali ng mahal, di ba? mhm, Para mhm. lang tuloy-tuloy ang kanilang planting intention, tuloy-tuloy silang kumita at masilbihan natin yung consumers natin with our own production. But in case po, who is the importing entity for the imported rice? Ano ho? Sorry, In Pluton. in case that happens, who will be the importing entity for the imported rice? Yeah, ang Food Terminal Incorporated ho is nasa charter naman na pwede silang gumawa noon. Meron pa Mhm. isang kumpanya, ang DA, called Planters Products Incorporated, na pwede rin in fact, yung Planters Products Incorporated natin, nag-trial shipment na kami ng 12,000 tons na dumating na ho sa Pilipinas eh. So okay naman. Maganda naman ang takbo. So ready lang namin lahat, no? Katulad ng binanggit ko sa ibang mga interview ko, matagal na namin pinaplano to. Ito lang yung naging opportune time na pwede nang subukan with the least ibig sabihin affordable na ng konti. Mhm, opo, opo. Sige po, kasi nga po kaninyo, matagal na pinaplano ito, ngayon lang po talaga nagkaroon ng pagkakataon na ito'y ipatupad. Sir, ito po kasi ngayon lumalabas na panibago po itong pangako, no? Kasi nga ang sinasabi hanggang 2028 na ito na programa. Paano po ang usapin dito sa pagtupad sa pangakong ito, considering po na kailangan talaga ng pera, yung commitment po sa perang panggagalingan ng subsidiya? Kanino po nang gagaling? Well, yun ang major challenge po natin for 2026 to 2028 kung saan manggagaling ang pera. I think that's beyond my pay grade na ng konti. Of course, I have some ideas, but it is up to the president and our financial managers to figure this out with the Department of Agriculture, and of course malaking role dito yung ating ang desisyon at guidance ng ating presidente, no? Dahil ito nga ho yung pangako niya at ngayon ay mauumpisa natin patuparin. So of course there are a lot of problems and challenges along the way, no? But nakatutok ho kami at yung aming brain power ay ginagamit talaga namin ngayon para ma-solve itong at mabawasan yung, basically we will do our best to implement it. Ang challenge ngayon talaga is mapababa yung cost of implementation. Opo, opo. Pero sir, nabanggit niyo po ang tanggapan ni Presidente, no? Kasi nga, kumbaga, ang tulong ho talaga dito dapat manggaling sa Presidente. Pero sa Kongreso po, anong tingin niyo? Kasi sa inyo pong budget ngayon, di ba binawasan pa kayo ng Congress ng 20 billion? Basically, nabawasan mo kami ng paglabas sa BICAM, ano, hindi lang sa Kongreso, sa Senado, nabawasan kami. Pero alam niyo, magaling ho ang ating presidente. Talagang ang puso niya nasa farmers. At nung pinarating ko nga sa kanya yung problema nito late last year tsaka early January this year,
ginawan ho niya ng mga paraan na mapunuan itong binawas sa amin at hopefully by June makuha na namin. Ito pong 20 billion na ibinawas. Ano ho? Itong 20 billion na ibinawas, 20 billion ang naibawas sa inyo ng BICAM. Actually 10 billion ho ang nabawas dun sa rice program pero nagawa na ho na ni Presidente na maibalik ho sa amin yun. Okay, sige po. So sir, ang sinasabi po ng iba no, ng ilang po mga grupo ng FFF, no, ng SINAG, etc. Sang-ayon po naman sila sa programang ito. Yun lang po ang kanila pong concern, no, yung pong kumbaga, yung pong viability, yung pong sinasabi sustainability of the program, no? Doon po muna, ano po ang inyong masasabi doon, yung sustainability nito pong programang ito? Well, I totally agree with the comments of Sec. Montemayor, no, at saka ng SINAG na yan talaga ang main issue, yung sustainability. Definitely the government can do it. Pero how much, the only question is how much will it cost eh. Marami na kaming plano ngayon na para mababa lang ang basically tinatawag na friction cost, no, or ng subsidiya. Hindi ko muna hong babanggitin dahil hindi ko pa ho na presenta yung mga alternative plans ng DA sa kanya. Ayaw ko lang ma-preempt ho dahil pauwi pa lang kakauwi pa lang ho yata niya. Opo. Sige po. Pero sir, sabi po naman po ng iba, particularly din po ng ating mga rice farmers nga na kung malaki ang subsidiya para sa consumers ng bigas, mas maganda nga din daw po na mag-basic tayo sa mas malaki pa yung subsidiya para po naman sa inputs ng rice farming, gaya nga po ng fertilizer. Ano po yung reaksyon doon? Tama din ho yun. I agree with that statement, no? Just for the information of everybody na nakikinig, itong ating 2025 budget, including yung pera ng manggagaling sa RCEP, is the biggest amount to be given to the industry in our history. So, ibig sabihin, hindi naman ho pinababayaan yan at dinadagdagan pa nga. Sa 2026, baka madagdagan pa at itong ginagawa ho namin na budget for 2026 sa rice ay medyo maganda yung programa at yung paglagay ng pondo talaga na to really show support, no, to the industry. Pero of course, importante rin, kailangan din natin yung consumers, no? So it's a balancing act, yes, but I just want to assure the public that the government is putting money talaga sa ating agrikultura, lalo na sa rice. Actually, ang almost 50% nga ng budget yata namin sa sa DA is para lang sa bigas no? At hindi pa kasama yung budget ng NIA. No, na halos lahat yun, pangbigas lang talaga, di ba? Opo, pero sir, sa ngayon po kasi as we speak, anong pinakahuli pong datos, galing mismo po ito sa NFA at maging sa ating mga rice farmers sa mga kanayunan, ang fresh ngayon, ang bilihan po kasi umaabot na ng, ng 16, 17, 18. And then yung dried at na maayos po ang kalidad ay 27 pesos per kilo. So sa ganito pong halaga mismo ng palay, hango din po sa production cost ng mga 15, ang sabi po ng FFF, challenge ito ngayon. Meron ba ho kayong target? Paano po mapapababa ang presyo ng palay sa farm gate vis-a-vis din po sa kita ng farmers and then itong inyong programang ito na 20 pesos per kilong bigas? Well, I don't agree with the 15 peso na production cost ni FFF, ano. Dahil I just computed it myself recently. Depende yan sa depende yan sa galing or productivity nung farmer per hectare. Kung yung gumagamit ng hybrid irrigated and magandang seeds at tamang fertilization yung farmer, ang cost niya is 12 lang. Yung medyo mas inefficient na farmer, 14. Yung umaabot siguro ng 15 peso na cost na farmer, yun talaga medyo inefficient farmer yon, no? Nakikita talaga natin sa DA yun at ang plano talaga is kung makikita niyo yung 2026 budget namin, ifo-focus talaga namin dun sa mga inefficient
farming areas ang pondo at teknolohiya para nga ma-upgrade sila para hindi sila mahirapan. Dahil yung iba naman na areas na high productivity at mababa ang cost, we will technically ibabawasan ng pondo yung mga areas na magagaling na eh. Doon tayo doon sa mas hirap at unirrigated pa para nga umangat yung kanilang production at gumaling sila maging farming para nga hindi sila malugi. Sa presyo naman, of course, nung unang taon ho ng pag-upo ko, ang taas ng benta namin abili namin ng bigas at 27 peso average. Siyempre, walang nagre-reklamo. Akala ko okay lang, di ba? Walang nagre-reklamo. Ngayon na nangyayari to, unfortunately, I have to admit, I'm learning from this year's pangyayari at marami na kami naisip ng mga solusyon katulad ng pagdagdag ng mga truck para ma-pick up namin yung mga para mabawasan ng trader at kami na mismo pipick up ng mga palay sa farmer na malalayo-layo na walang paraan para dalhin sa amin para mabili namin. Then nakita na namin yung mga butas sa mga walang mga drying areas, no? So yung pondo sa dryers, rice mill, pinadagdagan ko, linipat ko yung pondo mula harvester, ay dinoble ko yung pondo for 2026 for drying systems, no? Sa mga farming areas na walang dryers para mataas ang recovery, mas mataas din ang benta nila ng palay kasi dry na eh. So mga ganun ho ang gagawin natin. Opo, sige po. May pahabol lang po. May pahabol lang pong tanong si Chacha Sec. Go ahead. Yes po. Sec, may mga nagsasabi na yung timing po nitong paglulunsad ng programa, lalo na po dyan sa Visayas, may kinalaman po sa politika, lalo na't papalapit po ang eleksyon. Ano po ang reaksyon nyo sa mga pahayag na ito? Well, actually, I'm not a politician, as you know. For me, it is that's not in my vocabulary. Sa akin, ito sitwasyon ko. Ang sitwasyon namin sa DA ngayon, ang rami namin sobrang stocks talaga, lalo na sa Mindoro. Nung February pa lang, pinuntahan ako ng LGU ng Mindoro with the farmers. Nakikiusap sila na pwede ba i-move out nyo yung stocks dito dahil paano namin bebenta sa inyo ng mataas na presyo yung aming palay. Pag punong-puno yung warehouse nyo, Iloilo puno din. So, we tried, nag-rice emergency yung mga tayo. Nagbenta tayo ng 33 pesos. Medyo may kumagat, pero matumal ho. So, we had to think of another way. And the President himself told us to, bagsak mo na ng 20 para kagatin na yan. At mapatupad na rin ng konti yung aking pangako. Sabi namin, yes, kung okay sa inyo, sir, gawin na natin. So, ganun na nangyari ho. Bottom line, kailangan ko ho i-move out yung stocks. This is nothing about politics. For me, it's something I have to do to move out. Diba? Even in any situation sa mga corporate or private sector, kung punong-puno ka ng stocks tapos hindi dumagalaw ang produkto mo, diba? Mag-sale ka, 30% off, discount, diba? Diba? You have to do whatever you have to do just to move it out. So ito yun ho nangyayari. Yun ho bang naging punong-puno ng stock ang NFA warehouses is also a is also a problem with management. Kaya kayo nasadlak dito, kumbaga naobliga kayong magbente kasi punong-puno na ng palay at ng bigas ang mga NFA warehouse? Yes, basically nung pagpasok ko bilang kalihim, ang unang tinira sa akin sa Kongreso at sa Senado, bakit hindi mo ginagamit ang pondo nung ano ba yung NFA mo? Hindi ginagamit yung pondo. Yung 9 billion na binibigay namin kada taon, baka 2-3 billion na nagagamit. So, ginawa ko, siyempre, tinignan ko yung problema, nag-change policy, inayos ko yung sistema. Okay, naubos namin yung 9 billion. And then I always thought I can actually sell the rice and rotate it na, di ba? As I buy, I sell some. Then lumalabas pala yung batas natin, nawala na yung powers ng NFA to do this. I can only sell rice during calamities and emergencies. Di ba? And aging rice. Aging rice, medyo hindi na maganda. So, paano mabibenta na maayos yun? So, I was stuck with that problem. So, we had to figure out legal ways on how to do this. And yun na nga, ito yung dumating yung
And it took time. Itong rice emergency was one way, but this is a temporary way. So ang aking panawagan sa mga members natin, sa mga batas natin sa Congress at sa Senado na kung pwede ibalik kaagad ang regulatory powers and functions ng NFA para mas madali and continuous ang programa sa bigas at mapaikot ang stocks yung 9 billion na yan, pag napapaikot namin yung stocks, automatically 18 billion yan kasi umiikot di ba? At mas marami kayong mabibili sa farmers, mas patutuwa ang farmers. So, yun ang isang malaking pakiusap ko sa ating mga bata sa susunod na Kongreso at Senado. Secretary, ano ba ho ang danger o mangyayari in case na hindi po gumana ang inyong mga pinaplanong ito at hindi po ganun kalaki ang ma-unload natin, mabawas natin sa mga NFA warehouse? What will happen? Well, the last recourse is public bidding na yan ng stocks ng NFA, di ba? And then, syempre, ayokong gawin yun as much as possible dahil subject to scrutiny na naman, isipin, may corruption na naman, isipin, ganun-ganon, di ba? Ang pinakamaganda is may bigay itong presyo na to, ng bigas na to sa consumers at, at sa tamang halaga o sa pangako nga na sinasabi natin para pakinabang ang taong bayan. Hindi yung pag binid out ko yan, siyempre may bibili niyan. Ibibili yan, bibid. Pag bagbid, mura din ang bilhin yan. Dahil iipitin nila NFA, alam nila, wala kaming choice. Tapos ibebenta ng mahal. Sino nakinabang, di ba? Opo. So sa ngayon po sir, ang danger din nito dahil sa hindi bibili ang NFA ng palay from the farmers at ang farmers ay pupunta ng traders, babarating sila ng todo doon hanggat hindi walang paglalagyan ng NFA. Yes sir. And dito po sa inyong pinaplanong ito, kaninyo pinag-aralan yung mabuti ito, meron na ho kayong pinaghahandaan maliban doon sa bidding na ito kung sakasakali po na gagawin. Last recourse po ninyo kung hindi umubra itong inyong pinaplanong disposal ho ng NFA rice sa mga bodega nila? Yeah, marami hong modality ng pag-disposal, but of course we're counting on the fact na sana through the LGUs ma-move out na to dahil 20 is still 20, no? Talagang very attractive ho yan. Then of course, if we need to use yung Greco na Retailers Association, of course, sa Kadiwa Network, then of course, meron din tayong pwede rin nating i-tap yung ating mga other government agencies na bumili ng bigas sa amin at ibenta din sa mga empleyado ng gobyerno, no, ng 20, no? Kasama na ho 'yon. Okay, sige. Ito, go. Secretary, paano po natin ipapaliwanag yung kung bakit sa Visayas unang roll out yung 20 pesos na bigas at dinagdagan din yung NFA allocation nila? Ganong dito po sa pinakabagong SWS survey, ang self-rated poverty pinakamataas po sa Mindanao, followed by Visayas lang. Why Visayas? As I said a while ago, ang unang nag-clamor sa akin is na gawa ng paraan ma-move out yung stocks nila is yung Mindoro farmers ho. Yung Mindoro, as of the moment, has almost 800,000, almost 900,000 bags of marami hong bigas. Ang normally, ang Mindoro ang nagsusupply sa Visayas and Iloilo. So that is one reason why yun ang napili kasi yun ang pinaka-urgent and itong linggo na to yung peak of harvest season na ho eh. So that is also and then another fact is hindi naman masyadong rice producing yung Mindanao as a whole. So technically we have to move out the stocks kung saan puno yung mga warehouse. Okay, sige po. So Sec, para ho mas klaro, panghuli na lang po ito, saan po anong mga bayan, lalawigan sa Kabisayaan ang unang may roll out nito at yung mga taga Mindanao ngayon na nanonood sa atin, nakikinig sa atin mga taga Luzon, kailan sila makakaramdam, makakatikim nitong 20 pesos na bigas? Yung kung willing ho yung sa Mati sa Davao, no? Kasi nag-join sila doon sa 33 peso namin dati. We can supply them maybe after a month, no? Yung maybe yung BARM kung interesado din yung BARM,
we can also supply them maybe after a month, no? Sa Visayas naman, and ano, in detalye ho nun, kasi kausap ko yung mga governor. So, I think it's the governors are meeting with the mayors na, their mayors na, and humihingi na ng parang allocation, parang basically we need the allocation from them eh. Tsaka kung saan namin ipoposition yung ano. So, hinihintay pa namin yun. But ang launch namin talaga is May 1 sa Cebu, and from what I understand, the governor of Cebu has already met with the mayors yesterday or the other day. So, para i-roll out na doon. Yung detalye ho nun, unfortunately, hindi ko alam masyado. Sige po. So, Sec, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ito yung maganda pakakataon para mismo mapakinggan po ng ating mga kababayan ang mismong kalihim po ng DA dito po sa pagpapaliwanag sa programang ito. Good luck po, sir, and Godspeed. Salamat din ho sa pagkakataon at sorry kung minsan hindi ako sa interview. Sa totoo, mahihain ho ako mag-interview as much as possible. But anyway, asahan ho nyo na palagi akong available sa inyo. Salamat ho. Salamat na marami, Secretary. Thank you. Si Secretary Francisco Chu Laurel ng Kagawaran ng Agrikultura. True FM.